First in the news, Senator Tito Sotto has filed a bill seeking to mandate a 14th month pay for all private sector workers. Under Senate Bill 193, the benefit will be equivalent to 1/12 of an employee's annual basic salary. The proposal requires the 13th-month pay to be released no later than June 14 and the 14th-month pay by December 24. Sotto said the measure will help workers cope with educational expenses and holiday costs amid rising prices. The bill, however, exempts distressed employers, the government, and companies already providing a 14-month pay or its equivalent. Now let's talk about that bill with Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula. Attorney, welcome to News and Views. Thanks for joining us again. Po. Salamat, Angelo at Angela. No? At magandang balita yan para sa mga manggagawa kung matuloy. Ayun, so yun nga, sabi niyo magandang balita. Is this something you expected, Attorney? Siyempre, kinakailangan talaga ng mga manggagawa na madagdagan ang kanilang income. Kaya itong 14th month pay, although may mga manggagawa na nakapag-enjoy ng 14th at 15th month pay, yung mga manggagawang may collective bargaining agreement sa kanilang mga employer. Pero karamihan sa ating mga manggagawa ay walang CBA, kaya para sa mga manggagawa na hindi pa nakapag-enjoy ng 14th month pay ay makakatulong ito, lalong-lalo na ngayon sa nagtataas ang mga presyo na hinaharap ng karamihan. Attorney, I believe si Senator Tito Sotto has just refiled this bill, and if I'm not mistaken, final niya to last 2016, tapos nagkaroon din ng sariling bersyon ang Kamara noong 2022 through Congressman Ron Salo. Ngayon po ay 2025 na. How positive are you na this time around mapapasa po itong batas na ito? Oo, nakausap po yung ating mga local na union sa Mindanao at saka sa Visayas sa kaninang umaga. At ang sabi nga nila ay gagawa pa sila ng resolusyon para sa pag-endorso nito. Pero sabi nila sana ay hindi lang yung 14th month pay. Ang ating priority pa rin sa kasalukuyan ay yung ini-endorso ng National Wage Coalition, yung 200 pesos wage hike daily. Sapagkat yun po ay ang una nating ang ating sinusulong noon pang maraming taon na nakalaan. No? Last year ay muntik na at this year, nung June sana, pero hindi naabutan dahil last 2 minutes ay hindi nagpag-convene yung bicameral committee. Kaya yung ating hiningi nga dito sa ating mga congressman at senador na dapat talakayin na ngayong first quarter ng 20th Congress para hindi matulad ng 19th Congress. But what do you have to say to those people who are saying also na while we recognize yung pangangailangan ng mga empleyado po natin ngayon, pero by doing this, let's say for example, yung sinasabi nyo nga pong priority ninyo na mataasan ng sweldo, at this time around naman yung pagbibigay ng 14th-month pay, ay malaki daw po ang maipipilay nito sa mga karamihan sa ating mga negosyo that would result to, cost cutting, mawalan ng trabaho yung mga empleyado o magsara itong mga maliliit na businesses. Yun ay usual na tawag ito, refrain sa tulad ng kanta, ng mga employer kapag humingi ng taas sahod ang mga manggagawa. So sa mga collective bargaining negotiation natin, ay na-encounter din yan na argumento ng ating mga employer, pero at the end of the day ay mayroong mapagkakasunduan na pagtaas sahod o taas na benepisyo. So palagay ko naman ay pakinggan natin yung employer tungkol dyan at siyempre ay titingnan din natin na ang kanilang mga kumpanya. At palagay ko naman may mga exemption. Sabi ni Senador Sotto ay may mga exemption ito para sa mga districts na mga kumpanya, yung mga kumpanya na maliliit na hindi kaya. So sa ating minimum wage ay may mga ganoon na mga eskema para at least mabigyan naman ng pagkakataon yung hindi talaga kaya. Pero generally palagay ko ay kayang-kayang ibigay ito ng karamihan ng mga kumpanya, lalong-lalo na yung mga malalaki sa mga export processing zones, sa mga multinationals, ay kayang-kaya nila yan. At huwag natin gamitin yung mga maliliit na negosyo bilang depensa
para hindi ma-implementa o ma-adapt ang batas na ito. Attorney, under itong version ni Senator Tito Soto, no, yung 13-month pay papasok sa mid-year, 14th end of year, no? Karamihan ng sinasabi ng ibang manggagawa, mas gusto daw nila sana ang old practice sa mga may CBA na after pag 13-month pay, doon mo makakuha ang 2 buwan na katumbas, parang 13th and 14th month na lang. Ano ang tingin nyo dito, attorney? Sa kasalukuyang practice ng 13th month pay ay ang ginagawa dyan ng ating mga employer ay dahil sa opening ng classes sa June, ay binibigay yung kalahati sa June. Kasi Yes. opening ng classes, kinakailangan talaga. At yung another half before December 24 sa last part ng taon. Ano? Kaya palagay ko wala namang problema yung scheduling at yung importante ay maipasa yung panukalang batas na ito. Mhm. But other than that, ano pa po yung nakikita nating benepisyo sa pagbibigay po ng 14th month pay sa ating mga empleyado kung sakasakali ito po ay maipasa? Napakalaki pong tulong yan sa ating ekonomiya sa pag-cut. Tingin namin dyan, stimulus fund yan eh. Kung titingnan mo yung 13th month pay na ibinibigay sa Disyembre, ay tumataas ang demand ng mga goods and services natin. At siyempre tumataas yung ating employment dahil sa malaking demand. May pera, may purchasing power ang mga manggagawa. Ganon din palagay ko ang impact nito sa 14th month pay. Kung ang 13th month pay ay maging June na, palagay ko mas mataas pa ang demand ng mga produkto at serbisyo sa Hunyo. At siyempre tataas ang empleyo nito sapagkat may demand at may purchasing power ang manggagawa na siya din ay kinukonsider nating consumers. Yeah, attorney, given na ngayon na 20th Congress na, medyo bagong kongreso ito, anong mga bill na in-expect nyo na natenga last year or mga bagong bill sana na pwede i-prioritize ng Congress this year para at least yung mga plight ng workers natin medyo mag-improve naman, no? Siyempre may 3 kaming importanteng mga legislative bill. Yung una natin ay yung ating, siyempre, yung pagtaas ng sahod, patungo doon sa tinatawag natin na living wage, at ang simula yan yung 200 pesos wage hike. Yung pangalawa po ay yung pagsawata sa contractualisasyon o yung end of proposal natin na dapat kapag regular ang trabaho, regular ang manggagawa, hindi contractual o sinusupply ng mga manpower agency o ng mga kooperatiba. At yung pangatlo nating proposal ay siyempre yung pagrespeto sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa ng union, protektahan sila, hindi pinatanggal, hindi hinaras o pinapatay. So itong 3 na ito ay napaka-importanting proposal para sa kilusang paggawa at siyempre para sa mga manggagawa. Ito po ay sinusulong ng Nagkaisa Labor Coalition. Attorney, nakailan subok na po mula even the last administration yung sa contractualization, no? But sa tingin mo tila hindi matanggal-tanggal itong ginagawang contractualization na paulit-ulit renew lang ang mga manggagawa natin? Ay, siyempre hindi tayo nanghihina maski hindi na ipasa. Kinakailangan talagang pukpukin at mag-lobby pa siguro ng double time o triple time, pero hindi tayo atras sa laban na ito sapagkat ito po ay constitutional right ng mga manggagawa, the right to security of tenure. So dapat ipaglalaban natin ito ng tuloy-tuloy para makamit natin ang tagumpay. Kung hindi natin paglalaban, maiiwan tayo sa tangkungan. Ang ano po ba, ang Federation of Free Workers, ano po ang inyong komento o masasabi po ninyo dito ngayon sa PBBM administration pagdating po sa pagsusulong ng karapatan ng manggagawa? Tingin niyo po ba ay tumatalima siya sa inyong mga kagustuhan? Siyempre, yung atin namang pagsusulong ay nasa batas yan. Nakikita naman natin na may improvement. Halimbawa, yung patayan. Noong panahon ni Duterte ay may 68 na mga pinatay na trade union leaders at organizer. Pero ngatong panahon ni Presidente Bongbong Marcos ay may apat. Pero hindi ganoon karami. Pero one is too many nga. Kaya palagi natin pa rin criticize ang gobyerno at nananawagan tayo na dapat ihinto ang patayan ng mga trade union leaders.
Ang isa lang na napaka-importante na palagay ko ay hindi bukas yung pamahalaan yung regular na dialogue kay Presidente Marcos. Hindi pa po. O kung may dialogue man na nangyayari ay ilan lang sa mga trade unions ang nakapag-usap kay Presidente Marcos. Nung mga nakarang administrasyon ay mas maraming mga mas bukas, meetings no? at mga dialogue na nakaharap mismo ang Presidente ng Pilipinas. So for this administration po, yung grupo nyo hindi pa nakapag-dialogue with PBBM? Wala pa. Yung nagkaisa labor coalition at yung ibang trade unions ay hindi pa na-invite with the President. Although with the Secretary of Labor ay may mga pagkakataong kami nakasama, si Secretary Benny Laguesma. Pero ang hiningi natin ay mismo yung Presidente ng Pilipinas para ma-affirm ng Presidente ng Pilipinas yung kanyang pagkalinga sa mga manggagawa. At yung gusto namin sana ma-encourage na ang mga manggagawa ay mag-organisa ng union at dapat hindi matatakot ang manggagawa na mag-organisa ng union para ma-empower sila sa loob ng pagawaan para at least sa loob ng pagawaan ay maitaas ang mga benepisyo at siyempre ang sweldo ng mga manggagawa. Attorney, I want to go back lang dun saglit dun sa proposed measure ni Senator Tito Sotto regarding the 14th month pay. If this bill fails to pass, ano pa po yung nakikita nating alternative solution to ensure yung ating mga empleyado po meron pa rin silang meaningful economic relief? Ay, siyempre yung karapatan ng mga manggagawa mag-organisa, makakatulong ito para at magpataas ng mga manggagawa kanilang mga sahod at benepisyo sa loob ng pagawaan. Alright, we will continue to get in touch with you, Attorney Sonny Matula, regarding this issue. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. That was Federation President. Mabuhay po kayo. Yes. Thank you. Thank you, Attorney. Yeah, that was Attorney Sonny Matula, President for Federation of Free Workers.